Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 421. Hindi biro ang maging target ng gayong Diyos ng kamatayan. Sabik na tumingin si Omar Vazquez sa mga tao sa paligid niya at sinabing, gawin ang lahat para protektahan ako. Habang nagsasalita siya, sumugod na si Bobby Aguilar kay Omar. Bilasan mo at patayin mo siya. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Sa isang iglap, na puno ng magaan at mahiwagang pamamaraan ng kalangitan, lahat ay nakatutok kay Bobby. Sa kabilang banda, si Bobby ay umasa sa kanyang malakas na pisikal na katawan, na naniningil ng walang ingat at tuluyang sumuko sa depensa, diretsyong tinutukan si Omar. Alam ni Omar na hindi siya kalaban ni Bobby at nagsimulang tumakas ng galit na galit. Si Bobby, walang humpay sa kanyang pagtugis, ay hindi pinansin ang katotohanan na ang kanyang katawan ay hinahampas ng mga mahiwagang pamamaraan. Itong baliw. Umungol si Omar sa kanyang puso. Sa bilis na ito, tiyak na papatayin siya ni Bobby. Bilasan mo at patayin mo siya. Napasigaw si Omar sa parehong gulat at galit. Omar, wait, gagamitin natin ang pagkakataong ito para mawala si Bobby Aguilar, malamig na sabi ng isang tao. Sa kabila ng mga salitang ito, hindi nila nagawang magdulot ng anumang nakamamatay na sugat kay Bobby. Boom! Sa wakas, pinalo ni Bobby si Omar, na naging dahilan ng patuloy niyang pagdura ng dugo. Nagmamadali siyang gumapang, sinusubukang tumakas habang tahimik na binibigkas ang higit pang mga mahiwagang pamamaraan, sa isang walang kabuluhang pagtatangka na harangan ang landas ni Bobby. Damn it, ang mga bastard na ito ay hindi nila layong hayaan akong mabuhay. Umungol si Omar sa kanyang puso. Desidido ang mga taong ito na tanggalin si Bobby, walang pakialam kung mabubuhay si Omar o hindi. Boom! Isang suntok na naman ang damapo sa dibdib ni Omar. Dahil sa suntok na ito ay bumaon ang dibdib ni Omar, halos mabali ang kanyang dibdib. Anak, masyado ka nang lumayo. Malakas na sigaw ni Omar. Boss! Sa sandaling ito, isang mahabang espada ang lumipad sa hangin mula sa likuran at marahas na tumusok sa likod ni Bobby. Tumagos ang espada sa katawan ni Bobby, sariwang dugo ang umaagos mula sa katawan nito. Magaling! Sigaw ni Omar. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla. Casual na tinanggal ni Bobby ang mahabang espada at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Omar, wala ka bang sekretong kayamanan? Magtitimpi ka ba kahit sa puntong ito? Malamig na sabi ng isang tao. Hindi napigilan ni Omar ang pudgiling ng kanyang mga ngipin. Sa buong maraming taon niyang pag-alagala sa mundo, marami nga siyang naipon na kayamanan. Ang isa sa mga lihim na kayamanan na iyon ay naglalaman ng bakas ng isang sinaunang kapangyarihan. Gayunpaman, isang beses lang magagamit ang napakalaking kapangyarihan ng kayamanan. Pagkatapos, ito ay magiging mga guho. Paano nakayanan ni Omar na gamitin ito? Habang nagpupumiglas si Omar, sinampal ni Bobby ang mukha ni Omar ng isang matunog na sampal. Nabasag ng sampal na ito ang mga buto ng mukha ni Omar. Lalong tumanda at hamina ang balat niya na gumuho na sa sandaling iyon. Bobby Aguilar, napakalayo mo na. Nabaliw si Omar. Pinitik niya ang kanyang palad, at lumitaw ang isang butil ng Buddhist sa kanyang kamay. Ang butil na ito ay mula sa isang relihiyong kanluranin, na nagtataglay ng pinakadalisay na kapangyarihan ng pananampalataya. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Whoosh! Bago pa matapos magsalita si Omar, nawala ang butil ng Buddhist sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang butil sa pagitan ng mga daliri ni Bobby. Buddhist beads. Ito ay talagang isang magandang bagay. Pinagmasdan ni Bobby ang butil na may makapal na bakas ng interes sa kanyang mukha. Ikaw, Puke. Galit na nagdure si Omar ng dugo sa lugar. Itong kayamanang itinatangi niya sa loob ng maraming taon ay inagaw ni Bobby. Bakit kailangan mong magsalita ng marami? Tumaas ang kilay ni Bobby at walang pakialam na sinabi. Anyway, thanks for giving me such a treasure. Para mabayaran ka, gagawin kong mabilis ang kamatayan mo. Nakangisi si Bobby. Nanginginig ang buong katawan ni Omar, nanginginig ang kanyang katawan sa galit na pumupuno sa kanyang dibdib.
Bobby Aguilar, masyado ka nang lumayo, masyado ka nang lumayo. Papatayin kita, papatayin talaga kita. Walang tigil ang pag-ungol ni Omar. Isang maitim na gas ang biglang bumulwak sa kanyang bibig. Napuno ng maitim na gas na ito ang kalangitan, na nagdulot ng masamang ambience. Kasunod nito, ang madilim na gas sa hangin ay dahan-daang nagtipon, na bumubuo ng isang balangkas na may hawak na isang higanteng saber. Para naman kay Omar, ang kanyang katawan ay tila hangkag, nanghihina, at ang kanyang mga mata ay namumungay. Anong klaseng teknik ito? Gulat na bulalas ng isang tao. Ay, hindi ko alam. Isa itong Senro Demon statue. Sinasabi na ang presyo ng paggamit ng pamamaraang ito ay ang kawalan ng kakayahang muling magkatawang tao magpakailanman. Mukhang si Omar ay talagang nadala sa desperasyon. Kayong lahat, huwag na kayong magpigil ng lakas. Gamitin ang pagkakataong ito para laruin ang iyong mga trump card at alisin si Bobby. Sa pagharap sa malaking kalansay, bakas din sa mukha ni Bobby ang pagiging solemnidad. Bilang isang tao mula sa parehong henerasyon bilang Jackson Harris, ang lakas ni Omar ay talagang hindi dapat maliitin. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay nakadama pa ng kaunting panganib kay Bobby. Rattle rattle. Ang balangkas ay gumawa ng isang malagim na tunog sa gitna ng hangin. Ang higanteng sable sa kamay nito ay nagbuga din ng mamamatay tao na espiritu. Hindi nang ahas si Bobby na maging pabaya, at agad na ginamit ang saintly body skill, tinitingnan ng balangkas na may seryosong ekspresyon. Swish! Sa wakas, kumilos ang kalansay. Ang dambuhalang saber ay naglaslat sa kalangitan, nakatutok sa baywang ni Bobby. Hindi nang ahas si Bobby na magpabaya at itinaas ang kanyang kamay para kontrahin ang ganap na simulang sagradong kamao. Whoosh! Gayunpaman, dumiretso ang kamao ni Bobby sa higanteng saber. Nagbago ang mukha ni Bobby. Bago pa siya makapag-react ay tumama na sa kanyang baywang ang higanteng saber. Kumalabog. Sa ilalim ng suntok ng higanteng sable, si Bobby ay natama ng malakas, na nagpalipad ng kanyang buong katawan ng 12-dosenang metro ang layo. Pagbaba ng kanyang ulo, nakita niya ang 1 sentimetro ang lalim na mantsa ng dugo sa kanyang baywang. Paano ito? Hinawakan ni Bobby ang sariwang dugo at naging malamig ang mukha niya. Hindi siya mahawakan ng kamao ko, pero talagang masasaktan niya ako. Swish! Nang hindi na hinintay na makapag-isip si Bobby, nalaslas ang pangalawang espada. Nagmamadaling umiwas si Bobby at sinubukang umatake muli gamit ang Absolute Beginning Sacred Fist, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho, dumadaan pa rin sa balangkas. Hindi maganda. Bulong ni Bobby sa sarili. Napakalakas ng saber na iyon, kahit ang makapangyarihan niyang katawan ay hindi makayanan. Hindi ko dapat hayaang hawakan ako ng saber na iyon, kung hindi, ako ay malubhang masugatan, kung hindi patay. Isang seryosong ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Bobby. Lahat, ito ang perpektong pagkakataon. Atakihin at patayin siya. Malamig na sabi ng iba. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang iglap, mahigit sa 100 eksperto sa peak form of Grandmaster ang nagpakawala ng kanilang mga trump card, bawat isa ay nagtataglay ng kapangyarihang makawasak sa lupa. Kahit ang pisikal na katawan ni Bobby ay hindi makayanan. Swish! Kasabay nito, ang higanteng sable ng kalansay ay bumagsak. Ang nakatikip sa langit, nakatatak sa lupa na barrage ng mga mahiwagang pamamaraan na sinamahan ng higanteng saber ng skeleton ay nag-iwan kay Bobby na walang pagtakas. Kabanata 422. Boom! Hindi mabilang na nakakasilaw na mga ilaw ang sumabog sa katawan ni Bobby Aguilar. Ito ang mga pinakahuling galaw ng Grandmaster Kick, at kahit na malakas ang pisikal na katawan ni Bobby, hindi ito makalaban. Ang kanyang katawan ay brutal na binagsak sa lupa, at ang malaking talim ay dumaan pa sa katawan ni Bobby habang lumilipad ito. Sulitin ngayon, hulihin siya. May malamig na sabi. Sa pagbagsak ng mga salita, biglang nabalot ng mga kadena ang paligid ni Bobby. Ang mga kadena na ito ay nabuo ng pinakamadalisay na lakas ng panloob, na nagbubuklod sa mga paa ni Bobby, na ginagawang imposibleng makagalaw.
Malubhang nasugatan, si Bobby ay lalong nahirapan sa sandaling ito. Swoosh! Ang kalansay, na muling hawak ang talim nito, ay mabangis na tinadtad kay Bobby. Medyo malungkot ang mukha ni Bobby, sinubukan niyang magpumiglas, ngunit hindi niya magawang makawala sa mabigat na tanikala na ito na nakagapos sa kanya. Hunia! Malakas na damapo ang malaking talam sa katawan ni Bobby. Ang gintong liwanag na nakapaligid sa paligid ni Bobby ay agad na nabasag, hindi napigilan ang pagsulong ng talam. Itim na malaking talam, tumama sa dibdib ni Bobby. Isang madugong hiwa ang lumitaw sa harap ng lahat. Puff! Ang napakalaking epekto ay nagdulot kay Bobby na tumalsik ng isang subo ng sariwang dugo. Sa sandaling ito, itinagilid ni Bobby ang kanyang ulo at umungal sa galit habang ang isang nakakatakot na pagsabog ng Chi-Jin ay sumabog. Nabasag sa isang iglap ang mga kadena na nakakulong sa kanya. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad mula sa ilalim ng kanyang mga paa, isang nagbabala na nakamamatay na layunin ang bomb-alot sa kanya habang ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay tumaas. Nagawa niya talagang kumawala, malamig na sabi ng isang tao. Nasa dulo na siya ng lubod niya, hindi na siya makakapitan ng matagal. Lahat, hampasin habang mainit ang bakal, huwag mo siyang bigyan ng anumang pagkakataon. Nagpalitan ng tingin ang mga tao na nagkasundo. Para naman kay Bobby, na suspine sa himpapawid, ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang solemna. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang laban na ito. Kung hindi ko mapatay ang kalansay na ito, wala akong pagkakataong manalo ngayon, malamig na sabi ni Bobby. Swoosh! Nakita niyang pamitik ang palad ni Bobby, at nahulog sa kamay niya ang isang tansong espada. Bago umalis sa Divine Alchemist Pavilion, naintindihan ko na ang sword techniques, tahimik na ungol ni Bobby. Ito ay orihinal na para sa pakikitungo kay Dexter Blair, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay madaling magamit. Gamit ang tansong espada sa kamay, ang mga mata ni Bobby ay pumutok na may hindi natitinag na determinasyon. Lumipad mula sa kanyang noo ang essence ng dugo ni Bobby, na damapo sa bronze sword. Sa isang iglap, ang tansong espada ay kumikislap na may kakaiba, kaakit-akit na kinang. Ang liwanag na ito ay hindi napakalaki, ngunit ito ay hindi maipaliwanag na nakakabighani, imposible para sa sinuman na maiwasan ang kanilang mga tingin. Halika, tingnan ko kung kaya mong iwasan ang Divine Rank Sword Technique na iniwan ng aking ama, Skeleton, malamig na sabi ni Bobby. Ang kalansay, na parang naiintindihan ng mga salita ni Bobby, ay inilipat ang malaking talim nito at muling inatake si Bobby. 9/1/. Hinawakan ni Bobby ang espada gamit ang dalawang kamay, at ang nakakatakot na sword light ay sumabog sa sandaling ito. Ang kakaibang ningning ay lumundag na parang nagngangalit na dagat. Nasunog ang dugo ni Bobby, lumalamon ang layuning mamamatay tao, tinakpan ng kaakit-akit na sword light ang kalangitan at humarap sa balangkas. Klang! Nagbanggaan ang talim at espada, nagpasiklab ng napakatalino na flash. Ang napakalaking figure ng balangkas ay talagang napilitang umatras ng ilang hakbang. Talagang effective, nginisyon ni Bobby. Ang 9 slashes ay isang tunay na divine rank sacred technique, sinabi na kapag nilinang sa sukdulan, maaari nitong masira ang langit at mapunit ang lupa. Gayunpaman, sa kasalukuyan, pangalawang slash lang ang naisagawa ni Bobby, kaya hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Lahat, magmadali na kayo. Kapag bumagsak ang kalansay na ito, maaaring wala na tayong pagkakataon. May nag-aalalang sigaw. Ang karamihan ng tao ay muling hinimok ang kanilang mga diskarte, naghahanda na magbigay ng isang nakamamatay na suntok kay Bobby. Malamig na tumingin sa kanila si Bobby at Bam-Ulong, kailangan kong harapin ang balangkas na ito sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, ang ningning ng tansong espada ay tumaas ng 3 talampakan. 9/2. Umungol si Bobby, ibinuhos ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa tansong espada sa sandaling ito. Ang kulay dugo na sword light ay tila nagmula sa abot tanaw, ang napakatinding momentum nito ay yumanig sa mismong lupa. Ang kalapit na burol ay ginawang patag na lupa,
At kahit milya-milya ang layo, masasaksihan ng isa ang kakaibang eksenang ito. Sherpa. Nahulog ang sword light sa balangkas, kasing dali ng paghiwa sa tofu, paghiwa sa buong katawan nito. Sa sandaling ito, nagsimulang gumuho ang napakaitim na kalansay, nagiging walang katapusang itim na ambon, na wala sa kalangitan. Medyo hamina na rin ang hininga ni Bobby. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagpapakawala ng pangalawang espada ay isang napakalaking pagsisikap. Bumagsak ang katawan ni Omar Vasquez. Hindi nagtagal, naging pulbos ito at tuluyang nawala sa mundo. Natahimik ang eksena. Lahat ay nakaramdam ng bakas ng pagkabalisa. Lahat, huwag kayong mag-alala. Pagod na ang batang ito. Basta magtutulungan tayo, madali natin siyang mapatay. Sabik na sabi ng ilang tao. Sabi nga, nag-iwan ng anino sa kanilang mga puso ang tila walang talo na kilos ni Bobby Aguilar. Sa kalagitnaan ng hangin, malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang grupo ng mga tao. Hindi hamupa ang umaalon na mamamatay tao na espiritu sa kanyang katawan. Bobby Aguilar, maaari ka naming iligtas ngayon. May nagmungkahi na isuko ang laban. Kapag ang isang tao ay nag-deflate, ang moral ng iba ay agad na mababawasan. Tama, pinahahalagahan namin ang iyong talento at ayaw kang patayin ng ganito. Marahil sa hinaharap, masasaksihan ka naming nakatayo sa tuktok. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar ang grupo ng mga tao, na nakangiti, paumanhin, ngunit wala akong planong iligtas ang sinuman sa inyo. Sa sandaling sinabi ito, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay agad na naging tense sa sukdulan. Bobby Aguilar, ang aming mabait na intensyon ay sinusubukan na iligtas ka, ngunit hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. May galit na sumigaw. Ang Bobby Aguilar sa kalagitnaan ng hangin ay hindi napigil ang mapatawa. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa lambak, na nagpapasakit sa tenga ng mga tao. Ano ka ba, anong tinatawa-tawa mo? Sa ilalim ng tawanan, may nakaramdam ng hindi mapakali at hindi napigil ang sumigaw ng galit para matakpan ng takot sa kanilang mga puso. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, ang mga pagkakataon at panganib ay madalas na magkakasama. Para sa akin, kaya kong tiisin ang panganib alang-alang sa pagkakataon. Paano kayong lahat? Nagtataka ang lahat at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, mamamatay kayong lahat ngayon. Pagkababa ng boses ni Bobby Aguilar ay biglang nawala ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang kamao na kasing laki ng araw na papalapit sa kanila. Ito ang rurok ng Absolute Beginning Sacred Fist ni Bobby Aguilar, na nag-udyok sa libu-libong alon sa ibabaw ng tubig. Hindi maganda, tumakbo tayo. May nakakaalam na may problema sila at nagmamadaling nagtangkang tumakas. Ang ilang tao ay hindi makatakas sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihan ng Absolute Beginning Sacred Fist at nadurog-durog sa pamamagitan ng isang suntok. Walang humpay na itinuloy ni Bobby Aguilar, gamit ang isang estilo ng pakikipaglaban na mapanganib sa buhay. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay halos maubos, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang kanyang lumalakas na hangarin sa pagpatay. Sa isang iglap, ang tabing ilog ay tila naging purgatorio, na may dugong umaagos sa ilog, na nabahiran ng pula. Nagpanik ang lahat ng tao, at kahit na sinubukan nilang lumaban, hindi pa rin sila kalaban ni Bobby Aguilar. Ang Heaven Swallowing skill ay ipinakita sa sukdulan ni Bobby Aguilar. Sa bawat pagwagayway ng kanyang mga kamay, may nauubusan ng kanilang lakas sa inner. Nagpatuloy ang pagpatay mula araw hanggang gabi hanggang sa sumabit ang kabilugan ng buwan sa kalangitan bago matapos. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga bangkay sa paligid, si Bobby Aguilar ay hindi nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang puso. Para siyang nabaliw, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pananabik. Ngunit hindi kayang suportahan ng excitement sa kanyang puso ang pagod ng kanyang katawan. Umupo si Bobby Aguilar sa tabi ng ilog at bumulong, pinayagan ako ng 11 Grandmaster na hawakan ang pangalawang layer ng Enlightenment Stage. Mukhang mas mabilis ang pag-absorb ng kanilang cultivation. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Bobby Aguilar na may papalapit sa likuran. Mister, ang galing ni Aguilar ay talagang kahanga-hanga.
Ang nagsalita ay walang iba kundi ang Formation Master, si Camden Lee. Sa mga panahong ito, hindi siya kumikibo at nakatingin lang sa gilid. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at malamig na sinabi, "Hindi ka kumilos, at hindi kita papatayin. Pumunta ka." Tumaas ang isang kilay ni Camden Lee at sinabing, "Kung gayon, dapat ko bang pasalamatan si Mr. Aguilar?" Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar at hindi pinansin si Camden Lee. Ngumisi si Camden Lee, "Bobby Aguilar, hindi mo ako napagkamalan na mabuting tao, di ba?" Nang marinig ito, dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Camden Lee at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Natawa si Camden Lee, "To tell you the truth, naghintay lang ako. Sa paghihintay na mapagod ka, pagkatapos ay hahampasin ko at sisirain ang iyong dantian, sakupin ng pamamaraan ng paglilinang para sa aking sarili. Itinuring mo ba talaga akong mabuting tao? Dapat ko bang sabihin na wala kang muwang o tanga lang?" Tumaas ang isang kilay ni Camden Lee. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Camden Lee at nagtanong, "Sa tingin mo ba ay maaari mo akong patayin?" Bumantong hininga si Camden Lee, "Kung nasa pik ka, hindi ako magiging katapat mo. Ngunit ngayon, pagod ka na, wala nang iba kundi isang tupa na kakatayin." Tumingin-tingin si Bobby Aguilar kay Camden Lee, malamig na ngumiti, "Sa tingin mo ba hindi kita napansin?" Kumunot ang noo ni Camden Lee, naguguluhan, "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Bobby Aguilar, "Nakalimutan mo na ba na ako ang Master of Medicine God Pavilion?" Nang matapos siyang magsalita, nakita niya si Bobby Aguilar na kumuha ng isang bungkus ng pills at pinasok ito sa kanyang bibig na parang candy. Kabanata 423. Sa panunood ng ilang dakot ng pills na ipinapasok sa kanyang bibig, si Camden Lee ay lubos na nataranta. Mayroon bang paraan upang uminom ng pills? Uminom si Bobby Aguilar ng halos 100 pills bago naglabas ng nasisiyahang dumighay. Dapat sapat na iyon. Tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang tiyan. Pagkatapos, tumingin siya kay Camden Lee, ngumisi at sinabing, "Maaaring wala pa ako ngayon, ngunit wala akong problema sa pakikitungo sa iyo." Mabilis na umatras ng 2 hakbang si Camden Lee. Sumilay ang seryosong anyo sa kanyang mukha, at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Ang maladyos na pag-uugali ni Bobby Aguilar ay nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa kanyang puso. Kahit na nakapag-set up na siya ng killing formation, medyo hindi pa rin siya sigurado sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw si Edward Green, na nagtatago sa dilim. Nang makita si Edward Green, naramdaman ni Camden Lee na parang nakahawak siya ng isang negel-iligtas buhay na dayami. Dali-dali niyang tiningnan si Edward Green, sinabing, "Brother Brody Oliver, bilang disipulo ni Jackson Harris, tulungan akong patayin siya." Ngumisi si Edward Green, "Patayin mo siya. Ibig mong sabihin patayin ka. Ang tanga mo." Natigilan at naguguluhan si Camden Lee, "Anong ibig mong sabihin?" Hindi pinansin ni Edward Green si Camden Lee. Hinubad niya ang kanyang sombrero at mabilis na lumapit kay Bobby Aguilar. "Mr. Aguilar," nakangiting sabi ni Edward Green. Bahagyang nagulat si Bobby Aguilar, "Ikaw ba? Paano ka nakarating dito?" Ikinaway ni Edward Green ang kanyang kamay, "Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Nag-set up ang batang ito ng killing formation dito. Mr. Aguilar, mag-ingat ka." Pagpatay ng formation. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam, sinusubukang madama ang layunin ng pagpatay mula sa kanyang paligid. Sa katunayan, isang porma sayon ng pagpatay ang naitayo na sa tabi ng ilog. Hindi pa umaalis si Reginald Tucker. Sa sandaling ito, nakuha ng divine sense ni Bobby Aguilar ang isang figura. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Reginald Tucker, na pinakawalan ni Bobby Aguilar. "Well, dahil hindi pa siya umalis, hindi ko na kailangang iligtas ang sinuman." Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Pagkatapos, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Camden Lee, sinabi niyang walang pakialam, "Gumawa ka, hayaan mong makita ko ang iyong pamatay na porma sayon." Sa puntong ito, nagpapanik si Camden Lee.
Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Aguilar, humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan ngayon. Please bitiwan mo ako. Pakawalan mo. Umiling si Bobby Aguilar. Hindi ko pinabayaan ang isang taong gustong pumatay sa akin. Napatikip ng ngipin si Camden Lee, at sa isang kumakatok, lumuhad siya, na nagmamakaawa, Mr. Aguilar, kung payag kang palayain ako, mabibigyan kita ng malaking halaga. Hindi na kailangan. Umiling si Bobby Aguilar. May iba pa siyang gamit para kay Camden Lee, at walang paraan na palayain siya. Kung hindi ka kumilos, hindi ako magiging magalang. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Dahil alam niyang hindi magpapakita ng awa si Bobby Aguilar, wala nang ibang magawa si Camden Lee kundi ang tumayo at magngalit ng ngipin, napakabigat ng hangarin mong pumatay, haharapin mo ang heavenly punishment sooner or later. Hindi ka patatawarin ng langit. Napangisi si Bobby Aguilar, may silbi ba ang kalokohan mo? Gawin mo na lang ang galaw mo. Mabuti. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng langit at lupa. Umungol si Camden Lee. Itinuon ni Camden Lee ang kanyang isip, at biglang, may dumagundong na nagmumula sa katawan ni Bobby Aguilar. Oh! Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Naramdaman na lamang niya na ang kanyang katawan ay pinutol ng hindi mabilang na mga talam, ngunit hindi nila masira ang kanyang panlaban sa laman. Iyon lang. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Kung ganito kaina si Camden Lee, mahihirapan siyang kumilos. Dumilim din ang mukha ni Camden Lee. Minsan na niyang ginamit ang diskarteng ito para maalis ang isang Grandmaster, ngunit wala itong silbi laban kay Bobby Aguilar. Biglang nanginig ang katawan ni Bobby Aguilar, at ang layunin ng pagpatay ay nawala ng walang bakas. Ipakita mo sa akin ang isang bagay na totoo. Inilagay ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Camden Lee. Alam niya na nang hindi humihinto, hindi niya kayang saktan si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, wala na ba talagang puwang para sa negosasyon? Si Camden Lee ay nagtataglay pa rin ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, masyado kang nagsasalita. Pagkasabi nun, isang gintong sampal ang tumama sa katawan ni Camden Lee. Bagamat hindi buong lakas ang sampal na ito, pinalipad pa rin ito si Camden Lee. Masyadong mambo-bully, hinding-hindi kita patatawarin. Bumangon si Camden Lee sa lupa at umungol ng galit. Sa isang iglap, ang mga hibla ng nakamamatay na hangarin ay lumundag mula sa lahat ng direksyon. Ang nakamamatay na layuning ito ay nagmula sa kapangyarihan ng langit at lupa, walang hangganan sa lakas. Mas katulad niyan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Bobby Aguilar. Kinuyam niya ang kanyang kamao at binasag ito sa mga hibla ng pagpatay na layunin. Boom! Dumagundong ang mga dagandong sa kalangitan, at ang walang katapusang pagpaslang na hangarin ay patuloy na namumuo, na hindi mabata na nakakainis. Sa sandaling ito, mabilis na bumangon si Camden Lee, tinapakan ang kanyang mga paa, at tumayo sa ibabaw ng tubig. Bumulong siya ng mga incantation at mabilis na gumawa ng mga hand seal sa hangin, na para bang humihimok siya ng ilang pamamaraan. Mr. Aguilar, bilisan mo siya. Nag-aalalang sigaw ni Edward Green. Gayunpaman, tila hindi ito narinig ni Bobby Aguilar at mahinahong nilabanan ang layuning pumatay mula sa langit at lupa. Splash! Makalipas ang mahigit 10 minuto, ang buong ibabaw ng tubig ay nakaranas ng marahas na pagyanig. Pagkatapos, parang nabuhay ang ilog. Sa ilalim ng utos ni Camden Lee, nagbago ito sa iba't ibang hugis. Pinagsanib ko ang nakamamatay na layunin ng langit at lupa sa ibabaw ng tubig. Bobby Aguilar, patayin mo na. Paulit-ulit nang inisyon ni Camden Lee. Tumingin si Bobby Aguilar kay Camden Lee at nginisyon, mukhang maganda, pero iniisip ko kung epektibo ba talaga ito. Subukan mo. Malamig na sabi ni Camden Lee. Ang ilog ay tila sumanib kay Camden Lee, nagbago sa kanyang utos. Splash! Nagkaroon ng biglaang pag-alon sa ibabaw ng tubig, at isang water dragon na may walang hanggan na pagpatay na layunin ang bumaril kay Bobby Aguilar. Ngumisi si Bobby Aguilar, isang water dragon.
Hindi karapat-dapat na banggitin. Sa pamamagitan nito, hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang ginintoang kamao at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Boom! Sa ilalim ng kanyang suntok, ang ulo ng Water Dragon ay direktang sumabog sa isang spray. Ngunit sa sumunod na segundo, muling nagsanib ang tubig. Kaya mo ang isa, ngunit paano kung 10? Lumubog ang kabaliwan sa mga mata ni Camden Lee. Sunod-sunod na lumitaw ang mga Water Dragon sa ibabaw ng tubig. Sa ilalim ng utos ni Camden Lee, muling kinasuhan si Bobby Aguilar ng mga Water Dragon na may nakatagong pagpatay na layunin. Kung iyon lang ang mayroon ka, malamang na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong saktan ako, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang kanyang gintong figure ay kumikislap sa hangin. Matapang at makapangyarihan ang kanyang mga galaw, binasag niya ang sunod-sunod na Water Dragon sa napakatinding puwersa. Hindi na ako makapaghintay pa. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Sa pagtingin kay Camden Lee, mahina siyang bamulong, pag-urong ng lupa sa 1 inch. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, lumitaw si Bobby Aguilar sa harap ni Camden Lee. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Camden Lee. Dali-dali niyang hinikayat ang tubig ng ilog, na bumubuo ng patong ng baluti sa kanyang katawan. Boom! Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Bobby Aguilar ay walang kap-oras. Ang baluti ay natagos ng isang suntok, at ang katawan ni Camden Lee ay marahas na nabasag sa tubig. Umahan ang mga alon sa ibabaw ng tubig, at si Camden Lee ay malubhang nasugatan, ang kanyang dugo ay nagmantsa sa ilog. Bobby Aguilar, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Hindi nagtagal, sumugod si Camden Lee mula sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mahabang buhok ay basang-basa, at ang mga hibla ng pagpatay na layunin ay natipon sa kanyang palad. Tila ang walang katapusang hangarin na pumatay sa wakas ay nabuo, hindi hihigit sa laki ng isang punyal. Camden Lee, tama na ang paglalaro ko. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Galit na umungol si Camden Lee, kung gayon pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos noon, mabangis niyang ibinato kay Bobby Aguilar ang punyal na nabuo mula sa pamatay na layunin sa kanyang kamay. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang ginintoang kamao nang hindi umiiwas, handang lumaban hanggang kamatayan. Dumiretso ang punyal para sa dantian ni Bobby Aguilar. At ang kamao ni Bobby Aguilar ay umabot na sa mukha ni Camden Lee. Kabanata 424. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na isang mapanganib na sugal sa buhay. Sa ganoong kalayuan, hindi nakaiwas si Bobby Aguilar. Hinayaan lang niya ang pagpatay na parang punyal na direktang umatake sa kanyang dantian. Bang! Tumagos ang kamao ni Bobby Aguilar sa dibdib ni Camden Lee. Gayunpaman, ang pamamaraan na ginawa ni Camden Lee ay walang awa ding sinaksak sa dantian ni Bobby Aguilar. Ikaw, tumingin si Camden Lee sa madugong butas sa kanyang dibdib, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Camden Lee at sinabing, kakayanin mo talaga ang magawa mong saktan ako. Nadapa si Camden Lee at nahulog sa tubig. Gumapang siya palabas ng tubig at malamig na sinabi, Bobby Aguilar, sayang, hindi mo ako napatay sa isang suntok. Kalmadong pinanood ni Bobby Aguilar si Camden Lee at nagtanong, at gayon. Kaya, magagamit ko ang pagkakataong ito para makatakas. Napangisi si Camden Lee. Sa tingin mo makakatakas ka? Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Itinuro ni Camden Lee ang dantian ni Bobby Aguilar, na sinasabing, madama ang lakas ng loob sa loob mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, sinubukan niyang maramdaman ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang dantian, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ikaw, sinaktan mo talaga ang dantian ko. Nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar sa hindi makapaniwala, na nanlilisik kay Camden Lee. Tumawa ng malakas si Camden Lee, ibinunyag mo talaga ang dantian mo at hindi mo pa ako kayang patayin. Bobby Aguilar, isa kang walang kwentang tao ngayon. Kahit hindi masira ang dantian, masisira ang pundasyon. Kung ako, si Camden Lee, ay makakasakit ng husto ng isang henyo na tulad nito, hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan. Nang marinig ang mga salitang ito, galit na galit si Edward Green sa gilid.
Camden Lee, papatayin kita. Si Edward Green ay bumubula ng enerhiya, malinaw na nagbabalak na kumilos. Pero paano kaya si Edward Green ang kakampi ni Camden Lee? Bukod dito, sa puntong ito, si Camden Lee, na malubhang nasugatan, ay walang intensyon na makipaglaban ng mas matagal. Bobby Aguilar, hihintayin ko kung ano ang susunod mong gagawin. Malamig na sabi ni Camden Lee. At saka, gusto kong magpasalamat sa iyo, sigurado akong magpapasalamat din ang pamilya Taylor at Blair sa akin. Matapos ihulog ang mga salitang ito, gumamit ng porma sayon si Camden Lee para tumakas. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Tinangka ni Edward Green na humabol, napigilan lamang ni Bobby Aguilar. Huwag mo siyang sundan. Malamig na utos ni Bobby Aguilar. Edward Green gritted his teeth, ganito lang, binitawan natin siya. Magsasalita pa lang si Bobby Aguilar, bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Hinaplos niya ang kanyang dantian at same time na sinabi, nakakagulat ang mga pamamaraan ng lalaking ito. Ang lahat ng ito ay nakita ni Reginald Tucker, na nakatago sa mga anino. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, Bobby Aguilar, mukhang bilang na ang iyong magagandang araw. Pagkatapos noon, tahimik na nawala si Reginald Tucker sa tabi ng Riverside. Ang buong Riverside ay naiwan na may mga mutilated na katawan sa lahat ng dako, at tanging sina Edward Green at Bobby Aguilar lamang ang natitira. Si Edward Green ay nag-aalalang tila isang maligalig na asawa, na bumubulong, tapos na, tapos na. Lumikha ka ng mga kaaway sa lahat ng panig. Kung ang iyong dantian ay nasira, tiyak na kaparusahan ka. Tapos na ang lahat. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay nanatiling tahimik, inayos ang kanyang panloob na enerhiya ng bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Mr. Aguilar, punta tayo sa Divine Alchemist Pavilion. Naniniwala ako na dapat may solusyon ang Pavilion Master. Hinawakan ni Edward Green ang braso ni Bobby Aguilar at nagmungkahi. Umiling si Bobby Aguilar, hindi na kailangan, umuwi muna tayo. Habang nagsasalita siya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bobby Aguilar. Ang labanang ito ay hindi pa nagagawa at walang kapantay. Ang pagkuha ng 10 ng mag-isa ay bihirang makita sa kasaysayan. Gayunpaman, 2 beses itong ginawa ni Bobby Aguilar, at parehong beses na nagtagumpay siya. Ang bilang ng mga Peak Grandmaster na namatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Bobby Aguilar ay umabot na sa mahigit 20. Ang gayong record ay walang alinlangan na mawawala sa kasaysayan. Bumalik sina Bobby Aguilar at Edward Green sa kanilang hotel. Desperado si Edward Green at patuloy na ginulo ang kanyang buhok. Habang nakaupo si Bobby Aguilar na naka-cross legs, tila inaayos ang lagay ng katawan. Paminsan-minsan, naglalabas siya ng sariwang dugo. Mr. Aguilar, bakit hindi ka man lang nag-aalala? Hindi nasisiyahang nagreklamo si Edward Green. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at mahinahong sumagot, ano ang silbi ng pagiging balisa? Mr. Aguilar, may naisip ka bang solusyon? Nagniningning ang mga mata ni Edward Green. Gayunpaman, umiling lang si Bobby Aguilar, hindi. Kung gayon dapat tayong tumakas, pumunta tayo sa ibang bansa at hindi na babalik. Mungkahi ni Edward Green. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, hindi ako aalis, pupunta tayo sa Choiseul bukas. Gusto pang sabihin ni Edward Green, ngunit kinawayan siya ni Bobby Aguilar. Sa isang gabi lang, kumalat ang reputasyon ni Bobby Aguilar bilang Diyos ng kamatayan sa buong martial arts forum. Nagsimula pa ngang mag-post ang mga tao ng iba't ibang clip online, lahat ay kinuha mula sa footage ng surveillance. Kahit na hindi malinaw ang kalidad at hindi matingkad ang mga kulay, nakikita pa rin ng lahat ang maladiyong digmaang figure ni Bobby Aguilar. Isang tao ang pumatay ng higit sa 100 peak form of Grandmasters, kabilang ang mga kakilakilabot na figure tulad ni Omar Vasquez, ito ay hindi pa nagagawa. Mukhang walang makakapidyo sa pag-unlad ni Bobby Aguilar ngayon. Salamat at hindi ako naging gaaman, kung hindi, baka naging bangkay na rin ako. Dahil sa record ni Bobby Aguilar, napaatras ang lahat sa pag-iisip.
Kahit na si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng anumang banal na artifact mula sa sinaunang panahon, kailangan nilang pag-isipan ito ngayon. Kinabukasan. Bumalik si Bobby Aguilar sa Choiseul, at sa loob ng ilang araw ay naka-cross-legged siya sa bahay, walang ginagawa na parang may hinihintay. Capital City, Taylor Family. Isang lalaking may benda sa kanyang dibdib ang dumating upang bisitahin ang Taylor Estate. Sir, may isang lalaki sa labas na nagngangalang Camden Lee na gustong makita ka. Pumasok ang Katie wala at nagulat. Camden Lee. Nagsalubong ang kilay ni Keelan Taylor. Bakit hindi niya narinig ang pangalang ito? Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang balita na sasabihin sa iyo tungkol kay Bobby Aguilar. Nagpatuloy ang Katie wala. Sa sandaling binanggit ang pangalang, Bobby Aguilar, nanlamig ang mukha ni Keelan Taylor. Ang balita tungkol kay Bobby Aguilar ay patuloy na bumubuhos kamakailan, at ang bawat piraso ay tungkol sa kung gaano kakilakilabot si Bobby Aguilar. Nang hindi namamalayan, hindi na madaling pakitunguhan si Bobby Aguilar. Papasukin mo siya. Kinawayan ni Keelan Taylor ang kanyang kamay. Maya-maya, pumasok si Camden Lee. Nang makita niya si Keelan Taylor, yumuko siya at sinabing, natutuwa akong makilala si Mr. Taylor. Sumulyap si Keelan Taylor sa kanya at sinabing, get to the point. Mahinahong sinabi ni Camden Lee, iniisip ko kung narinig na ba ni Mr. Taylor ang balita tungkol sa pagpatay ni Bobby Aguilar ng higit sa 100 Grandmaster sa Riverside sa Onchen. Bakas sa mukha ni Keelan Taylor ang galit. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, pumunta ka sa akin para pag-usapan ang mga bagay na ito. Isang malakas na presyon ang bumababa. Dahil sa nakakatakot na aura ni Keelan Taylor, hindi mapakali si Camden Lee. Kabanata 425. Nagmamadaling iwinagayway ni Camden Lee ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Yan, mali ang pagkakaintindi mo. Ako, isa rin ako sa mga kalahok noong araw na iyon. Oh, mukhang interesado si Keelan Taylor. Pinalaki niya si Camden Lee pataas at pababa at sinabing, hindi ka patay, kaya dapat mayroon kang ilang mga kasanayan. Desperadong tumango si Camden Lee at sinabing, Mr. Yan, hindi lang ako namatay, pati si Bobby Aguilar ay nasugatan ko din. Malubhang nasaktan. Ang mga mata ni Keelan Taylor ay nagpakita ng pagtaas ng interes. Nagpatuloy si Camden Lee, nag-set up ako ng isang formation noong araw na iyon at malubhang nasira ang dantian ni Bobby Aguilar. Siya ngayon ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay unti-unting bababa. Sa tansya ko, si Bobby Aguilar ay mayroon lamang 30% ng kanyang pinakamataas na lakas ngayon. Wala pang isang buwan, tuluyang mawawala ang kanyang panloob na lakas. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang basura. Matapos marinig ang sinabi ni Camden Lee, biglang tumayo si Keelan Taylor. Mataman niyang tinitigan si Camden Lee at malamig na sinabi, totoo ba ang sinabi mo? Talaga. Hindi ako mangangahas na linlangan si Mr. Yan. Nagmamadaling yumuko si Camden Lee at sinabing. Bahagyang kumunat ang noo ni Keelan Taylor. Ang balita ay masyadong nakakagulat at kailangang pagdudahan. Paano ako maniniwala sa sinasabi mo? Malamig na tanong ni Keelan Taylor. Nag-aalalang sabi ni Camden Lee, Mr. Yan, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang magpadala ng mag-iimbestiga. O maghintay ka. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago kumalat ang balitang ito. Saglit na nag-isip si Keelan Taylor at pagkatapos ay nagsabing, sige, paniniwalaan kita, ngunit binabalaan kita, kung maglakas loob kang linlangan ako, ipinapangako kong pahihirapan ka kaysa kamatayan. Yumuko si Camden Lee at sinabing, I wouldn't dare. Pagkatapos, kinawayan ni Keelan Taylor ang kanyang kamay para ipahiwatig na makakaalis na si Camden Lee. Ngunit nanatiling nakatayo si Camden Lee, nag-aatubili na umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Keelan Taylor, medyo hindi nasisiyahan, at sinabing, ano pa ang ginagawa mo rito? Walang sabi-sabi, biglang lumuhad si Camden Lee sa lupa na may kumatok. Mr. Yan, matagal ko nang hinahangaan ang pamilya Taylor at noon pa man ay pinangarap kong maglingkod sa pamilya. Nakikiusap ako na bigyan mo ako ng pagkakataon.
Lumuhod si Camden Lee sa magkabilang tuhod, ang ulo ay tumama sa lupa. Si Keelan Taylor ay hindi tanga. Siyempre, naiintindihan niya ang intensyon ni Camden Lee. Ang taong ito ay malinaw na sinusubukang kumuha ng kredito para sa kanyang mga aksyon. Kung totoo ang sinabi mo, hindi kita tatatratuhin ng masama, sabi ni Keelan Taylor habang tumatayo, walang pakialam ang boses. Ngunit ang sagot na ito ay hindi nasiyahan kay Camden Lee. Sa pagkakaroon ng maraming taon sa lipunan, hindi naniniwala si Camden Lee sa mga walang laman na pangako ng pay sa langit. Mr. Yan, I can't wait to serve the Taylor family, sabi ni Camden Lee. Malamig na tanong ni Keelan Taylor, what do you want? Nagmamadaling tumayo si Camden Lee at nagsabi, narinig ko na ang pinakamalaking sekta sa North, ang Great Saint Sect, ay kabilang sa pamilya Taylor. Ang Great Saint Sect ay kilala upang tipunin ang lahat ng mga santo mula sa buong mundo. Kung maaari, gusto kong magambag sa Great Saint Sect. Ngumisi si Keelan Taylor, medyo ambisyoso ka. Mr. Yan, mali ang pagkakaintindi mo. I just want to contribute my strength to the Taylor family, magalang na sabi ni Camden Lee. Medyo alam mo na, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Ang Great Saint Sect, bilang pinakamalaking sekta sa North Plain, ay may walang kapantay na kapangyarihan sa martial arts. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang Great Saint Sect ay kabilang talaga sa pamilya Taylor. Mr. Yan, huwag mong intindihin, sabik na sabik akong sumali sa pamilya Taylor kaya mas nabigyan ko ng pansin ang balita nila, nakayukong sabi ni Camden Lee. Natahimik sandali si Keelan Taylor at pagkatapos ay nagsabi, sige, ang dakilang Saint Sect ay mag-iiwan sa iyo ng isang posisyon. Salamat, Mr. Yan. Tuwang-tuwa si Camden Lee. Bilang pinakamalaking sekta sa North Plain, ang Great Saint Sect ay may hindi mabilang na mapagkukunan. At matagal nang itinatag ng Great Saint Sect ang sarili bilang isang matuwid na sekta, malalim na nakaugat sa puso ng mga tao, kahit na pumipili ng mga talento mula sa battle zone. Ang mga sumapi sa Great Saint Sect ay lahat ay itinuturing na mga henyo ng mundo. Lumipas ang oras, at lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa loob ng 3 araw na ito, patuloy na kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ni Bobby Aguilar ng higit sa 100 Grandmaster. Sa wakas, sa ika-4 na araw, ang Martial Arts Forum ay nag-post ng mensahe tungkol sa napinsalang dantian at nabawasang lakas ni Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, ang mensaheng ito ay hindi nakatawag ng maraming pansin. Ang ilang mga tugon ay napuno ng pagdududa. Nasira ang dantian ni Bobby Aguilar. Hindi ba ito kalokohan? Eksakto. Sinusubukan mo bang linlangan kami para patayin kami? Dahil nabawasan na ang kanyang lakas, bakit hindi mo siya puntahan at ikaw mismo ang magpakamatay para magkaroon ng katanyagan? Napapagod na ako sa ganitong uri ng pamamaraan ng pain mula pa noong mga dekada. Nang makita ang mga komento sa Martial Arts Forum, hindi napigilan ni Edward Green na sabihin ng may pananabik, haha, hindi naniniwala ang mga tanga. Bobby Aguilar, basta't itinatago mo ang iyong aura, ipinapangako kung hindi sila maglalakas loob na atakihin ka. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, hindi sigurado kung ano ang iisipin. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nagtanong si Bobby Aguilar, siya nga pala, mayroon bang isang martial arts village o lungsod sa Choiseul? Napakamot ng ulo si Edward Green at sinabing, hindi ko alam, para saan mo gustong malaman iyon? Hindi sumagot si Bobby Aguilar, sa halip ay inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Conrad Schroeder. Matapos ang tawag ay ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon. Natahimik sandali si Conrad Schroeder sa kabilang linya at saka sinabing, Mr. Aguilar, actually, meron. Itinayo ito ng River North Martial Arts Association. Ang Choiseul ay palaging ang rehiyon na may pinakamahinang puwersang militar sa River North Region. Para pagbutihin ang lakas ng martial arts ni Choiseul, sadyang nagtayo ang Martial Arts Association ng Competition Village. Nasaan na? Tanong ni Bobby Aguilar. Sumagot si Conrad Schroeder, nasa Flood Dragon Village sa tabi ng White City. Okay, I got it. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang telepono.
Pagkatapos, tumingin siya kay Edward Green at sinabing, sa ilang araw, sumama ka sa akin sa Flood Dragon Village. Bobby Aguilar, ano? Anong intensyon mo? Naguguluhang tanong ni Edward Green. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at hindi sumagot. Si Reginald Tucker ay nanunood ng laban ni Bobby Aguilar kay Camden Lee mula simula hanggang matapos. Hindi maaaring hayaan ni Reginald Tucker na makatakas si Bobby Aguilar, na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman, naniniwala si Bobby Aguilar na tiyak nakakalat ang balita ng kanyang dantiyan na napinsala. Gaya ng inaasahan, sa mga sumunod na araw, ang Martial Arts Forum ay napuno ng balita tungkol sa nasira ang dantiyan ni Bobby Aguilar at hamina ang kanyang lakas. Sabi nga sa kasabihan, 3 tao ang gumagawa ng tigre. Maaaring hindi makumbinsi ng 1 o 2 post ang mga tao, ngunit habang parami ng parami ang mga post, lumitaw ang mga pagdududa sa karamihan. Biglang nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar na nakahiga sa kama. Malinaw niyang naramdaman ng ilang aura na kumikislap sa paligid niya. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Bobby Aguilar. Sa wakas, may dumating na sumilip. Pagkatapos ay umupo si Bobby Aguilar na naka-cross-legged mula sa kama. Pinilit niyang damaloy ng pabaligtad ang kanyang panloob na lakas, at isang malaking subo ng sariwang dugo ang tumalsik, ang kanyang mukha ay namutla. Bobby Aguilar, ano? Anong problema? Sumugod si Edward Green. Mabilis ding humakbang si Sofia Carillo at Bamulong, Master Aguilar, lalo ka nang umuubo ng dugo nitong mga araw na ito. Kayo, mas mabuting bumalik sa Divine Alchemist Pavilion sa lalong madaling panahon. Kabanata 426. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang maputlang mukha ay lalong nagpatingkad sa matingkad na pula. Ayos lang ako, umiling si Bobby. Habang nagsasalita siya, sinubukang bumangon ni Bobby ngunit sumuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Nagmamadaling inalalayan nina Edward Green at Sofia Carillo si Bobby, puno ng pag-aalala ang mga mukha nila. Mr. Aguilar, mahiga ka na, sabi ni Edward Green na nakakunot ang noo. Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay at sinabing, hindi pa ako ganoon kasama. Kung nagpatuloy ang pagkilos, ito ay masyadong peke. Tumayo si Bobby at pumunta sa bintana ng sala. Nakatingin sa labas ng bintana, mahina niyang tinanong, anong buwan na ngayon? Dali-dali namang sumagot si Sofia Carillo, middle May na. Mid-May, mahigit 3 buwan na lang ang natitira, bumantong hininga si Bobby na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Master Aguilar, iniisip mo pa rin ba ang bagay na iyon hanggang ngayon? Napakagatlabi si Sofia Carillo na mukhang mas nag-aalala kaysa kay Bobby mismo. Bumantong hininga si Bobby at sinabing, napakalaki ng ginawa ko sa pagtulong kay Emily Taylor. Upang sumuko ngayon, hindi ako makontento. Pagkasabi nun ay biglang sinuntok ni Bobby ang baso. Agad na nabasag ang salamin, na naging napakaraming pirasong matatalas na labaha. Nababanaag sa bawat piraso ng salamin ang maputlang mukha ni Bobby. Sa labas, sunod-sunod na anino ang dumaan. Unti-unting naglaho ang kanilang anyo sa dilim. Hindi nila alam, ang divine sense ni Bobby ay hindi nawala sa kanilang anino. Pagkatapos lamang mawala ang lahat ay bumalik si Bobby sa kanyang silid. Nagpatuloy siya sa paghihintay, naghihintay ng balita na mag-ferment. Nang gabing iyon, sumiklab ang Martial Arts Forum. Ang hindi mabilang na mga kilalang tao sa mundo ng martial arts ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon sa Martial Arts Forum. Mukhang si Bobby Aguilar ay talagang nakaranas ng matinding pinsala, na nag-iwan ng isang nakatagong sakit sa kanyang dantiyan. Tama, nakita ko sa aking mga mata na patuloy siyang umuubo ng dugo, at ang kanyang hininga ay napakahina. Isang dating paborito ng langit, tila nakatadhana siyang mahulog. Ang mga nagsabi ng mga salitang ito ay pawang mga taong may makabuluhang impluwensya sa mundo ng martial arts. Natural na mas kapanipaniwala ang sinabi nila. Sa sandaling ito, isa pang tao ang nagdagdag ng panggatong sa apoy. Ang taong ito ay si Reginald Tucker. Si Reginald Tucker ay personal na nag-post ng kanyang mga opinyon sa Martial Arts Forum.
Noong araw na iyon, nakita ko sa sarili kong mga mata na ang layunin ng pagpatay sa loob ng pormasayo ni Camden Lee ay pumasok sa dantian ni Bobby. Simula noon, umuubo na ng dugo si Bobby at halos hindi niya nagawang iwan si Unchen ng may malakas na katawan. Malamig na sabi ni Reginald Tucker. Ngayon, hindi na dapat banggitin si Bobby Aguilar. Ang tawagin siyang minsang paborito ng langit ay nagbibigay sa kanya ng labis na pagkilala. Sa maraming panig na nagkukumpirma, ang balita ay biglang tila mas kapani-paniwala. Para sa isang oras, hindi mabilang na mga tao ang sabik na samantalahin ang sitwasyon at patayin si Bobby. Naging meteoric ang pagsikat ni Bobby nitong mga nakaraang panahon, at matatawag pa nga siyang martial arts superstar. Dahil dito, hindi mabilang na mga tao sa anino ang gustong tapakan si Bobby para sumikat. Ang sinumang pumatay kay Bobby ay walang alinlangan na makakatanggap ng atensyon mula sa lahat ng panig at magiging bagong martial arts superstar. Sa sandaling ito, nakahiga si Bobby sa kama. Sa dilim, ang kanyang bibig ay nakakunot sa isang ngiti na ganap na tumutugma sa kapaligiran. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan. Pagkagising ni Bobby, nakita niyang sumulpot si Conrad Schroeder sa pintuan. Nagulat ito kay Bobby. Sandali siyang nakatayo sa sala, nagmumuni-muni, at pagkatapos ay pumunta sa pasukan. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita ni Bobby ang pag-aalalang ekspresyon ni Conrad Schroeder. Mr. Aguilar, may bulong-bulungan sa lahat ng dako ngayon na nagdusa ka ng malubhang pinsala, ang iyong dantian ay nasira, at ang iyong hininga ay mahina. Totoo ba ito? Nag-aalalang tanong ni Conrad Schroeder. Bumalik si Bobby sa sala at lumubog sa couch. Umupo ka. Tinapik ni Bobby ang sofa at saka sinabi. Napaupo si Conrad Schroeder sa sofa na hindi mapakali. Mr. Aguilar, anong nangyayari? Naiinip na tanong ni Conrad Schroeder. Hindi umimik si Bobby, tinitigan niya lang si Conrad Schroeder pataas at pababa gamit ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman na ang divine sense ni Conrad Schroeder ay dumaan sa kanya ng maraming beses, sinadya man o hindi sinasadya. As if trying to figure out kung talagang nanghina si Bobby sa lakas o peke lang. Ano sa tingin mo? Walang pakialam na tanong ni Bobby. Sumimangot si Conrad Schroeder at sinabing, sa tingin ko ito ay peke. Bobby, sumandal sa sofa, at bumulong, sana ganoon din. Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Conrad Schroeder. Tinitigan niya si Bobby at sinabing, Mr. Aguilar, mayroon ka bang? Talagang nakaranas ng malubhang pinsala sa iyong dantian. Tumango si Bobby at sinabing, to be precise, it has left a hidden illness. Ang nakatagong sakit na ito ay maaaring magdulot sa akin ng aking buhay. Ang mukha ni Conrad Schroeder ay naging madilim at hindi sigurado, iniisip kung ano ang iisipin. Ang isang nakatagong sakit sa dantian ay maaaring, sa pinakamabuting kalagayan, ay makakaapekto sa hinaharap na landas ng isang tao sa tamang daan, o sa pinakamasama, ay magdulot ng pagbagsak ng lakas ng loob at maging isang paylay. Seryosong sabi ni Conrad Schroeder. Bumantong hininga si Bobby at sinabing, oo. Ilang sandali, hindi nagsalita si Conrad Schroeder. Tumingin siya kay Bobby, na may maraming ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, sa huli, nabawi ni Conrad Schroeder ang kanyang kalmado. Tumayo siya at sinabing, Mr. Aguilar, sa panahong ito. Mangyaring mag-ingat at ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Kung masyadong mapanganib ang mga bagay, maaari kang magtago sa Divine Alchemist Pavilion. Nang matapos, yumuko si Conrad Schroeder kay Bobby at saka tumalikod para umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Bobby si Conrad Schroeder. Huminto si Conrad Schroeder sa kanyang paglalakad at lumingon upang magtanong, Mr. Aguilar, may iba pa ba? Sabi ni Bobby na tila nakakaaliw ng ngiti, Conrad, ngayon ay isang magandang pagkakataon para patayin ako. Gusto mo ba talagang isuko iyon? Biglang napangit ang mukha ni Conrad Schroeder. Katutubo siyang umatras ng 2 hakbang, na may halong emosyon sa kanyang mukha. To be honest, ngayon ko lang naisip ang patayin ka.
Napabuntong hininga si Conrad Schroeder. Dahil sayo, nawalan ako ng anak. Imposibleng hindi kita galit. Higit pa rito, ang pagpatay sa iyo ngayon ay hindi lamang nangangahulugan na walang paghihiganti ngunit ginagarantiyahan din ako ng isang magandang kinabukasan. Bahagyang tumango si Bobby at nagtanong, bakit hindi mo ginawa? Si Conrad Schroeder ay nagpakawala ng mapait na tawa, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, kahit na nagdala ka ng kapahamakan sa akin at sa pamilya Schroeder, binigyan mo rin ako ng mga pagkakataon. Ang pill, ang mga halamang gamot, at maging ang katawan kong ito ay ibinigay mo lahat. Hindi ko namamalayan, unti-unting nabawasan ang galit ko sa iyo. Pagkasabi noon, iniyuko muli ni Conrad Schroeder ang kanyang kamay kay Bobby. Mr. Aguilar, susubukan kong tulungan ka sa abot ng aking makakaya, sabi ni Conrad Schroeder. Matapos iwanan ang mga salitang ito, si Conrad Schroeder ay hindi na nagtagal at tumalikod upang umalis sa lugar. Kabanata 427. Habang pinapanood ang papaalis na figure ni Conrad Schroeder, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Bagamat matagal na sinundan ni Conrad si Bobby, alam niya na palaging may tiyak na distansya sa pagitan ng kanilang mga puso. Ang katotohanan na maaari na ngayong gumawa ng ganoong pagpili si Conrad ay nagpasaya kay Bobby. Edward Green, humanda ka, mamayang gabi pupunta tayo sa Flood Dragon Village. Sabi ni Bobby. Nang marinig ito, agad na nabalisa si Edward. Tumakbo siya sa gilid ni Bobby, nakatitig sa mata at sinabing, Mr. Aguilar, nagbibiro ka ba? Ang pagpunta sa Flood Dragon Village ngayon ay sadyang maglalantad sa iyo, hindi ba? Tumingin si Bobby kay Edward, mahinang bumantong hininga at sinabing, gusto ko ring malaman kung ilang porsyento pa ng lakas ko ang mayroon ako. Kung ganun sasamahan na lang kita mag-practice, ungol ni Edward. Hinaway-kaway ni Bobby ang kanyang kamay, tama na, tumigil ka na sa pagsasalita, maghandang umalis. Master Aguilar, gusto ko ring sumama sa iyo, sabi ni Sofia Carillo, humakbang pasulong. Tumingin si Bobby kay Sofia at sinabing, ano ang pupuntahan mo? Manatili sa bahay at tumutok sa iyong alchemy. Kailangan kong pumunta. Kung nasaktan ka, matutulungan pa kita. Matigas na sabi ni Sofia. Pagkakita nito, hindi na tumanggi si Bobby at tumango na lang bilang pagsang-ayon. Nang hapong iyon, nagmaneho si Edward, bitbit sina Bobby at Sofia patungo sa Flood Dragon Village. Ang Flood Dragon Village ay isang espesyal na martial arts village na itinakda ng Martial Arts Association at pinakamahalaga sa Chozel Martial Arts World. Maging ang Chozel Martial Arts Association ay naglagay ng mga piling puwersa doon. Hindi lamang sila nagbigay ng mga halamang gamot sa mga martial artist, ngunit nagsagawa rin sila ng mga kompetisyon sa Flood Dragon Village upang hikayatin ang pag-unlad ng martial arts sa Chozel. Hindi kalabisan na sabihin na halos lahat ng tao sa Flood Dragon Village ay isang martial artist. Sinasabing ang pinakamalakas sa kanila ay nakatuntong pa sa Grandmaster's Realm. Habang bumibilis ang sasakyan, pagdating ni Bobby sa Flood Dragon Village, dumidilim na. Tulad ng inaasahan sa Martial Arts Village, mararamdaman ng isang tao ang malakas na pag-iiba-iba sa hangin sa sandaling bumaba sila ng sasakyan, ngumuso si Edward at sinabi. Nanatiling tahimik si Bobby, tumingin sa kanyang relo, at sinabing, may isang kalye sa Flood Dragon Village na tinatawag na Divine Dragon Street, kung saan madalas lumilitaw ang mga bihirang kayamanan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Edward. Bulong niya, Mr. Aguilar, sinisiyasat ko ang Flood Dragon Village sa mga araw na ito, at mayroon din akong naiintindihan sa Divine Dragon Street na ito. Oh! Tumaas ang kilay ni Bobby, senyales na magpatuloy si Edward. Nagpatuloy si Edward, upang pasiglahin ang pag-unlad ng martial arts, ang Flood Dragon Village ay nagtatag ng iba't ibang panuntunan sa Divine Dragon Street. Sinasabi na hanggat may sapat kang lakas, maaari kang makisali sa walang awa na pagbili at pagbebenta, at kahit na magnakaw ng mga bahay. Hanggat wala kang papatayin, walang makikialam. Bakas sa mukha ni Bobby ang pagtataka. Medyo nagulat siya dito. Karaniwan, ang mga ganitong kalye ay pinamamahalaan ng ilang mga tao,
natatakot sa iba na lumabag sa mga patakaran at pumatay para sa mga kalakal. Ngunit hindi inaasahang ginawa ng Flawed Dragon Village ang kabaligtaran, na hindi naririnig. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na pumunta doon ng mahina ang lakas? Nakasimangot na tanong ni Bobby. Tumango si Edward, oo, kaya naman lumitaw ang isang espesyal na industriya na katulad ng mga bodyguard sa Flawed Dragon Village. Hanggat may pera ka, maaari kang kumuha ng mga eksperto para pumunta sa Divine Dragon Street. Hinaplos ni Bobby ang kanyang baba at sinabing, kung gayon, bakit hindi ninakawan ng mga upahang eksperto ang mismong Divine Dragon Street? Hindi kaya mas mabilis silang kumita nito. Talaga, bahagyang tumango si Edward. Nangyari na ang mga ganyan dati. Kapag ang isang kayamanan ay sapat na nakatutukso, ang tinatawag na mga bodyguard ay agad na magiging mga verdugo na may mga talam sa kamay. Kaya, sa huli, mas maaasahan pa rin na magkaroon ng sarili mong kakayahan. Pumayag naman si Bobby. Ang Divine Dragon Street ay talagang hindi kinaugalian. Tara na, pupunta tayo sa Divine Dragon Street. Nag-wave ng kamay si Bobby at sinabing. Agad namang natahimik si Edward. Ang layunin niya sa pagsasabi ng lahat ng ito ay para lamang pigilan si Bobby na umalis. Dahil hindi makalaban, napukaw ang pagnanasa ni Bobby Aguilar. Damn it, ilalabas ko lahat kung kailangan ko. Ungol ni Edward Green. Alam niyang hindi makikinig si Bobby Aguilar sa anumang payo, kaya sumunod na lang siya. Nagmaneho silang tatlo patungo sa Divine Dragon Street. Hindi nagtagal, lumitaw ang tatlo malapit sa Divine Dragon Street. Pagkababa nila sa sasakyan, naramdaman ni Bobby Aguilar ang ilang malalakas na aura. Ang karamihan ay mga Grandmaster, kakaunti ang mga Masters, at tatlo lamang ang natagpuan ni Bobby Aguilar sa Grandmaster Realm. Mr. Aguilar, papasok ba talaga tayo? Paano kung isinuot mo ang berdeng sombrero? Hinugot ni Edward Green ang isang inihandang magical artifact na sombrero mula sa kanyang palad. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, mas mabuting ikaw na mismo ang magsuot nito. Matapos ihulog ang pangungusap na ito, naglakad si Bobby Aguilar patungo sa Divine Dragon Street. Bagamat kilala ang Divine Dragon Street bilang isang treasure trove, nasa Chozel pa rin ito, na may limitadong mga mapagkukunan, kaya walang maraming kayamanan sa kalye. Ang makikita sa lahat ng dako ay mga halamang gamot ng ilang dekada o kahit isang siglo ang edad. Para kay Bobby Aguilar ngayon, wala silang pinanghahawakang atraksyon. Habang naglalakad sa kalyeng ito, si Edward Green ay mukhang takot at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumibot kung saan-saan, natatakot na may umatake. Hello! Sa sandaling ito, may tumapik sa balikat ni Edward Green. Biglang tumalikod si Edward Green at napasigaw ng malakas, anong gusto mo? Ipapaalam ko sa'yo, hindi ako natatakot sa'yo. Ang kabilang partido ay nag-alinlangan, na mukhang tuliro, gusto ko lang magtanong kung kailangan mo ng anumang halamang gamot. Pinili ko lang sila mula sa bundok. Bakit ka kinakabahan? Pinunasan ni Edward Green ang pawis sa kanyang noo, na nahihiya na sinabing, I'm sorry. Pawis na pawis ka na sa noo mo, dapat may kidney deficiency ka. Ang aking mga halamang gamot ay nagpapalusog ng yin at suplemento ng yang, gusto mo bang bumili ng ilan? Nakangiting sabi nung isa. Ikaw ang may kidney deficiency. Magwala ka. Inip na saway ni Edward Green. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang ngumiti at umiling. Ngayon, malinaw na takot si Edward Green, nakikita ang mga kaaway sa bawat anino. Sa pagpapatuloy ng pasulong, ang mga nakapaligid na tingin ay lalong naging masungit. Kitang-kita ni Bobby Aguilar ang 12-dosenang mga mata sa kanya mula sa magkabilang gilid ng kalye. Mr. Aguilar, bigla akong nanlamig, bulong ni Edward Green, hinawakan ang braso ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay lumitaw na walang pakialam, naglalakad ng maluwag. Si Bobby Aguilar ba ang taong iyon? May ulong sa dilim. Mukhang ganun. At ang palpak na katabi niya daw ay follower niya. Tama, kung hindi dahil sa maputi at makulat na lalaking iyon, hindi ako mangangahas na makasigurado, ngunit ngayon sigurado akong si Bobby Aguilar iyon.
Namumula sa galit ang mukha ni Edward Green. Mr. Aguilar, bastos ba ako? Ungol ni Edward Green. Bago pa makasagot si Bobby Aguilar, seryosong tumanggaw si Sofia Carrillo sa tabi nila, medyo makulit. Palakas ng palakas ang mga bulong sa paligid, parang sumisikat na tubig, na halos malunod si Bobby Aguilar. Ngunit walang pakialam si Bobby Aguilar at nagpatuloy sa paglalakad sa Divine Dragon Street. Path. Sa sandaling ito, umubo si Bobby Aguilar ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla. Nagsusuka ng dugo si Bobby Aguilar. Parang totoo ang tsismis. Mukhang malubhang nasugatan ang lalaking ito. Ngayon na ang tamang oras para patayin siya. Kabanata 428. Sa kabila ng daldalan, walang nang-ahas na gumawa ng unang hakbang. Natakot sila na baka nagpapanggap lang si Bobby Aguilar at baka masampal sila hanggang mamatay. Parami ng parami ang malamig na mga titig mula sa mga nanood, at hindi mabilang na mga tao na nangangati kumilos. Ngunit hindi sila pinansin ni Bobby Aguilar at nagpatuloy sa paglalakad sa Divine Dragon Street. Ikaw si Bobby Aguilar, tama. Sa wakas, may humakbang pasulong. Ang nagsasalita ay isang binata, na may platinum na kwintas sa kanyang leeg at 7 o 8 singsing sa kanyang kamay. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, "Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Totoo bang hindi mo lang sinira ang relasyon ng isang tao kundi pinatay mo pa ang matandang lalaki mula sa Taylor family ng Capital City?" Nakangiting tanong ng binata. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin." Nothing much. Just that I feel disgusted by your behavior," malamig na sanggal ng binata. Tama, isa ka lang walang utang na loob na soang palad. Sinamantala mo ang pamilya Taylor at pagkatapos ay saktan sila. Ikaw ay walang iba kundi isang kahihiyan. Hindi ibig sabihin na mayroon kang kasanayan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kahit na makapangyarihan ka, kung masama ang ugali mo, walang kwenta. Ang isang pagpukaw ay nagdulot ng 1,000 alon, at lahat ay nagsimulang sampain at pag-alitan si Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, si Bobby Aguilar ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ano, galit na galit ka na dumura ka ng dugo? Hahaha, ito ay ganti. Maya-maya lang, may lumakad na matanda. Tumayo siya sa tabi ni Bobby Aguilar at magiliw na sinabi, "Bata, hayaan mo akong magbigay ng payo sa iyo. Okay lang magkamali, pero dapat matuto kang umamin. Ang dagat ng pagdurusa ay walang katapusan, ngunit ang pagsisisi ay nagdudulot ng kaligtasan." Tumingin si Bobby Aguilar sa matanda at nagtanong, "Kaya sa palagay mo paano ako dapat humingi ng tawad?" Bahagyang ngumiti ang matanda at sinabing, "Lahat ng iyong paglilinang ay ibinigay sa iyo ng pamilya Taylor. Kung ibibigay mo ang iyong mga kapangyarihan, iyon ang makakabawi sa iyong mga kasalanan." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Pinandilatan niya ang matanda at sinabing, "Matanda, itigil mo na ang pagpapanggap na matuwid." Nagbago ang mukha ng matanda, at malungkot niyang sinabi, "Sinubukan ko lang magbigay ng payo sa iyo, bakit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan?" Ngumisi si Bobby Aguilar, "Ang kulang sa lipunan ay ang mga taong katulad mo. Mukha kang mabait, pero talagang hinahalo mo lang ang kaldero. Nagpapanggap na mabuting tao. You're nothing more than a stepstone, just trying to show off. Sa tingin mo ba dahil lang sa matanda ka, kailangan kitang pakinggan? Matanda, umalis ka dito." Ang ilang salita ay agad na naging asul ang mukha ng matanda sa galit. "Bobby Aguilar, masyado kang mayabang. May napag-alitan." Malamig na tiningnan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, "Huwag kang magpanggap na mabuting tao. Sinusubukan mo lamang na isulong ang iyong sariling mga interes habang tinatakpan ito ng isang pakitang tao ng katwiran. Talaga bang iniisip ninyo ang inyong sarili bilang mga taong matuwid? Nang hayagang hinamon ko ang pamilya Taylor, bawat isa sa inyo ay nagtago sa mga sulok na parang uod, hindi man lang nangangahas na umutot. Ngayong nakita mo na ako ay nasugatan, lumabas ka ng buong kataas-taasan at malakas. Isang grupo lang ng mga walang tao.
Pagkatapos ng mga salitang iyon, ganap na tumahimik ang eksena. Magaling sinabi. Si Sofia Carrillo lang ang pumalakpak ng malakas. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga tao at malamig na sinabi, kung gusto mong kumilos, gawin mo na lang. Nakatayo ako dito. Hindi ba ang pagiging mandirigma ang gusto mo? Pagkatapos ay itigil ang pag-arte tulad ng mga keyboard warriors, nagtatago sa karamihan ng tao at nagbubulungan. Pagkasabi noon, ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay. Aminin lang niya na nasugatan siya, ano ang dapat katakutan? Tama, para sa hustisya, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Lahat ay nangangati na kumilos, ngunit ni isang tao ay walang nang ahas na humakbang pasulong. Kayong dalawa, bugbugin ninyo siya. Sa sandaling ito, itinuro ng kabataang may suot na platinum na kwintas ang dalawang bodyguard sa tabi niya at sumigaw. Tumango ang mga bodyguard at agad na naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Ang dalawang bodyguard na ito ay parehong nasa Grandmaster Realm at medyo makapangyarihan. Ang kanilang mga pag-atake ay lubhang mabangis, direktang nakatutok sa mukha ni Bobby Aguilar. Bang! Gayunpaman, kasabay ng pagwagayway ng kanyang malaking kamay, agad na tumama ang palad ni Bobby Aguilar sa dibdib ng dalawang bodyguard. Whoosh! Agad na lumipad ang katawan ng dalawang bodyguard ng patagilid at malakas na tumama sa dingding, bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Agad na tumahimik ang eksena, na may ilang tao pa nga na walang kamalay-malay na napaatras ng dalawang hakbang. Anong nangyayari? Hindi ba't nasugatan ang katawan ni Bobby Aguilar at nabawasan ng husto ang kanyang lakas? Bakit mayroon pa rin siyang nakakatakot na kapangyarihan? Baka peke lang. Tumayo si Bobby Aguilar habang nasa likod ang kanyang mga kamay at malamig na sinabi, kahit na hamina ang aking lakas, hindi ako isang taong maaaring aibuli ng mga Grandmaster. Halos hindi mahuli ng isang Grandmaster lang ang atensyon ni Bobby Aguilar. Huwag kalimutan, ang laman at dugo ni Bobby Aguilar ay walang kapantay sa mundo. Sa sandaling ito, may nagsalita mula sa mga anino. Mahina man ang kanyang lakas, ang kanyang laman at dugo ay nananatiling pareho. Hindi man lang masira ng mere Grandmasters ang kanyang depensa, lalo pa siyang patayin. Nang marinig ito, biglang napagtanto ng karamihan ang katotohanan. Sa katunayan, kahit nawala ng inner strength si Bobby Aguilar, nandoon pa rin ang kanyang laman at dugo. Para sa isang ordinaryong Grandmaster na saktan siya ay walang alinlangan na kasing hirap ng pag-abot sa langit. Medyo alam mo na. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin sa isang tiyak na direksyon. Hehe, si Mr. Aguilar ay iginagalang bilang King of Chozel, ngunit ngayon ay kumikilos siyang dominante sa maliit na Divine Dragon Street na ito. Hindi ka ba natatakot sa mga taong magtsismisan? Mula sa mga anino, lumabas ang isang medyo may edad na lalaki. Tama na yan. Ang pananakot sa mahihina ay hindi gawan ng isang bayani. Sumunod ang isa pang tao. Paano mabubuli ni Mr. Aguilar ang mahihina ng ganito? Kahit si Sarah hindi makatiis. Isang babaeng mukhang mapang-akit ang sumunod na malapit sa likuran. 3 dakilang master. Sa wakas, lumitaw ang 3 dakilang master ng Divine Dragon Street. Isang alon ng malalakas na aura ang pumuno sa hangin sa Divine Dragon Street. Walang kamalay-malay na umatras ang mga tao sa paligid, na natatakot na maapektuhan ng nalalapit na labanan. Lagi kong hinahangaan at iginagalang ang katanyagan ni Mr. Aguilar, kahit na idolo kita. Pero hindi ko inaasahan na ibubuli mo ang mahihina sa Divine Dragon Street. Nakangiting sabi ng isa sa mga Grandmaster. Ano ang mahalaga kung makita mo ako bilang iyong ama? May kinalaman ba sa akin? Ngumisi si Bobby Aguilar. Paano nasasabi ni Mr. Aguilar ang mga maruruming salita? Noon pa man ay gusto ni Sarah na makahanap ng asawang tulad ni Mr. Aguilar, ngunit ang iyong pagganap ngayon ay talagang nabigo ako. Nagkunwaring nagpunas ng luha ang mapang-akit na babae at sinabing. Tumingin sa kanya si Bobby Aguilar at nginisyan, karapat-dapat ka ba? Sa slotty mong anyo, sino ka sa tingin mo, na nagpapanggap na isang sinaunang tao? Pangit na bagay. Isang flash ng galit ang lumitaw sa mukha ni Sarah, at ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao na espiritu.
Bobby Aguilar, tama na sa kalokohan. Ginalit mo ang karamihan. Maghanda para mamatay. Ang tatlong tao ay humakbang pasulong, at ang mga aura ng mga Grandmaster ay sumambulat sa isang iglap. Sa ilalim ng pressure na ito, maraming tao ang hindi nakayanan, at ang ilan ay samuka ng dugo sa lugar. Ang mamamatay tao na espiritu ay lumaganap sa buong Divine Dragon Street, at isang malaking digmaan ang malapit ng sumiklab. Nanatiling walang takot ang mukha ni Bobby Aguilar, at malamig niyang sinabi, "Sige at umatake ka. Hindi na kailangan ng higit pang mga salita. Fine, pagkatapos ay bubusugan kita." Sa wakas, may nanguna at humakbang pasulong. Nagtaas siya ng kamay at umatake. Ang isang bugzo ng parang hanging aura ay naging napakaraming matutulis na talam, na dumadagandong patungo kay Bobby Aguilar. "Sabay kayong tatlo na lumapit sa akin. Ano ang dapat kong katakutan, Bobby Aguilar?" Si Bobby Aguilar ay umungal at sumugod pasulong, humarap sa pag-atake sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamao. "Paano ko, Sara, makaligtaan ang gayong matuwid na gawain?" Ipinamalas din ng mapang-akit na babae ang kanyang diskarte, dahan-daang ibinaba ang kanyang natitiklap na pamaypay. Isang malakas na bugzo ng hangin ang agad na umugang sa hangin. Kabanata 429. Tatlong tao, sa sandaling ito, ginamit ang kanilang mga diskarte ng sabay-sabay. Isa lamang ang kanilang layunin, ang kunin ang buhay ni Bobby Aguilar at umakyat sa kapangyarihan sa kanyang bangkay. Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, malabo at hindi kumikinang ang katawan ni Bobby Aguilar, na umaasa lamang sa kanyang pisikal na katawan upang labanan ang tatlo. Nag-aapoy ang kanyang dugo, at ang kanyang mabangis na kamao, na may kapangyarihang sirain ang bulok na kahoy at bumunot ng mga ugat, ay nilabanan ang pamamaraan ng tatlo. Hlang! Sa suntok na iyon, ang nakakatakot na bugzo ng hangin ay direktang nagpa-atras kay Sara ng tatlong hakbang, halos mawalan siya ng kapit sa bentilador sa kanyang kamay. Hindi nakakagulat na siya ay itinuturing na hari ng Chozel. Ang pag-asa lamang sa kanyang pisikal na katawan ay maaaring makamit ang ganoong antas, malamig na ngumuso si Sara. Ang kanyang mga kamay ay lumiwanag sa nakakasilaw na liwanag, at sa isang bahagyang pag-flick pasulong, isang pag-alo ng mapagmataas na lakas ng panloob ay naging kapansin-pansin at sumipol kay Bobby Aguilar. Swoosh! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na pag-akyat ng hangin ang sumabog sa itaas ng ulo ni Bobby Aguilar. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang fisher blade na nababalot ng apoy na tumatama sa kanya. Nagyayelo ang mukha ni Bobby Aguilar, at nagpakawala siya ng galit na galit habang ang kanyang mga braso ay agad na tumawid sa kanyang dibdib, naghahanda na tiisin ang dalawang pamamaraan na ito. Hlang! Sa ilalim ng karahasang ito, ang katawan ni Bobby Aguilar ay napilitang umatras ng ilang hakbang, bumangga sa bahay sa likuran niya. Hehe, sa pisikal na katawan na lang yata ni Bobby Aguilar ang maasahan, panunuyan ng mga tao. Gaano katagal siya makakatagal sa kanyang malakas na katawan? Lahat, hindi na kailangang itago ang iyong lakas. Patayin mo na lang siya. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at agad na nagsimulang ilabas ang kanilang mga trompeta. Seryoso ang mukha ni Bobby Aguilar, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, naghahanda na harapin ang pagsalakay ng tatlo. Boom! Parang sabay-sabay na sumabog ang mga teknik ng tatlo. Ang eksena ay umugang, at ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar ay lumubog ng ilang pulgada. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao at malamig na bumantong hininga, "Ituloy mo, ako, si Bobby Aguilar, walang takot." Habang nagsasalita siya, ang malabakal na kamao ni Bobby Aguilar ay walang awa na hamampas. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay biglang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay natisod at umatras ng ilang hakbang. Ang tatlong teknik ay walang awang bumalot sa katawan ni Bobby Aguilar. Lumitaw ang mga bitek sa laman ni Bobby Aguilar. Tumulo ang sariwang dugo sa katawan ni Bobby Aguilar. Hahaha, ito ba ang King of Chozel? Parang wala nang hihigit pa dyan. Walang tigil ang tawa nilang tatlo. Mukhang hindi mali ang tsismis.
Hindi kayang talunin ng kasalukuyang Bobby Aguilar ang tatlong 6th-ranked Grandmasters. Ang mga henyo ay talagang maikli ang buhay. Habang nagsasalita sila, naglakad ang tatlo papunta kay Bobby Aguilar. Tiningnan ni Sara si Bobby Aguilar pataas at pababa at walang pakialam na sinabi, "Hindi ko inaasahan na ang sikat na Bobby Aguilar ay mamamatay sa kamay ko." Bobby Aguilar, gusto mo bang lumaban hanggang kamatayan sa isang sulok? Nagpumigla si Bobby Aguilar na tumayo mula sa lupa. Tiningnan niya ang kanyang katawan na may bahid ng dugo at malamig na sinabi, "Kung ako ang nasa tuktok ko, kayong tatlo ay wala." Sa kasamaang palad, hindi ka, sabi ni Sara na may mahinang ngiti. Bigyan ka ng isang pagkakataon, ibigay ang pamamaraan ng paglilinang, at maaari naming iligtas ang iyong buhay. Ngumisi si Bobby Aguilar, sa kasamaang palad, wala akong anumang mga diskarte sa paglilinang sa aking mga kamay. Oh! Naningkit ang mga mata ni Sara. Hindi mo talaga alam kung kailan ka susuko. Habang nagsasalita siya, bahagyang itinaas ni Sara ang kanyang daliri, at isang alon ng pag-atake ang tumama sa dibdib ni Bobby Aguilar. Nadapa si Bobby Aguilar at umatras ng 3 hakbang. Dahil ayaw niyang ibigay ang cultivation technique, sabay natin siyang patayin, malamig na sabi ni Sara. Nagkatinginan silang tatlo at tumango, sige. Akmang aaksyon na sila, biglang tumalon si Edward Green. Galit niyang tinitigan ang mga ito at sinabing, "Tumigil nga kayo. Isa akong disipulo ni Jackson Harris." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong silid. Ang disipulo ni Jackson Harris. Mayroon talagang isang eksperto na sumusunod kay Bobby Aguilar. Nagpakitang tao si Edward Green noon, kaya ginamit na lang niya ang pangalan ni Jackson Harris para takutin ang mga tao. Malamig niyang sabi, "Sinabi ng aking amo na dapat kong protektahan si Mr. Aguilar. Kung hindi ka natatakot mamatay, pumunta ka lang at subukan." Ang mga salitang ito ay matagumpay na natakot sa karamihan. Bagamat hindi sila naniniwala na si Edward Green ay disipulo ni Jackson Harris, mayroon pa rin silang pagkabalisa sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay hindi para sa anumang iba pang dahilan ngunit ang katanyagan ni Jackson Harris ay napakahusay. Kahit alam nilang nagsisinungaling si Edward Green, hindi sila maglalakas loob na makipagsapalaran. Ito ang nagpapapigil na kapangyarihan ni Jackson Harris sa puso ng lahat. Mabuti, dahil disipulo ka ni Jackson Harris, maaari naming bigyan ka ng kaunting mukha at iligtas ang kanyang buhay. May nanguna at nagsalita. Pero kailangan niyang ibigay ang martial art technique. Kung tumanggi siya, papatayin namin siya ng walang pag-aalinlangan. Magsasalita pa lang si Edward Green, ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay para pigilan siya. Matapos panasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, sinabi ni Bobby Aguilar, "Gusto mo ba talaga ang pamamaraan? Ano sa tingin mo?" Napabuntong hininga si Sara. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, "Sige, ibibigay ko sa iyo ang pamamaraan, ngunit imposibleng daladala ko ito sa lahat ng oras." "Anong ibig mong sabihin?" Malamig na tanong ni Sara. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, "Pumunta sa Shiglan City bukas, at natural kong ibibigay sa iyo ang pamamaraan." Nang marinig ito, nagkatinginan ang tatlo. Mabangis na sinabi ni Sara, "Paano kung nagsisinungaling ka sa amin? Sa puntong ito, anong kapital ang mayroon ako para linlangan ka?" Umiling si Bobby Aguilar. Ipinikit ni Sara ang kanyang mga mata at saglit na tinitigan si Bobby Aguilar. Pagkatapos, na may malamig na mukha, sinabi niya, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung manggahas kang magsinungaling sa akin, papatayin ko ang iyong buong pamilya at ipapakain sila sa mga aso." Bahagyang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Napakawalang awa talaga nitong si Sara. "Sige." Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. "Hihintayin kita bukas sa bahay ko." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Bobby Aguilar at nahihirapang umalis. Tumawag si Sara mula sa likuran, "Bobby Aguilar, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan." Walang sinabi si Bobby Aguilar. Pinunasan niya ang gilid ng bibig niya at bigla siyang napatigil.
Pagkatapos, lumingon si Bobby Aguilar at sinabing, nabalitaan ko na may center jade na lumilitaw sa Divine Dragon Street kamakailan. Kung talagang lumalabas ito, mangyaring ipaalam sa akin. Center jade. Ano iyon? Alam ko, nabalitaan ko na ang center jade ay isang dekalidad na jade na maaaring magamit upang gumawa ng mga mahiwagang artifact. Hindi katakataka na itinaya ng batang ito ang kanyang buhay upang pumunta sa Divine Dragon Street. Hinahabol niya si Center Jade. Kahit may Center Jade, walang kinalaman sa iyo. Walking Dead ka na ngayon. Huwag nang magdelusyon. Kung hindi, magdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Malamig na babala ni Sara. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar at nakayukong umalis sa lugar na iyon. Si Sofia Carrillo at Edward Green ay palaging sumusuporta kay Bobby Aguilar. Matapos maglakad ng malayo, nagtanong si Edward Green, Mr. Aguilar, okay ka lang? Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, okay lang ako. Nagtatakang tanong ni Edward Green, kailan mo nalaman ang tungkol sa Center Jade sa Divine Dragon Street? Sumulyap si Bobby Aguilar kay Edward Green at sinabing, narinig ko ito mula sa ibang tao. Ang Center Jade na iyon ay gawa-gawa ni Bobby Aguilar. Ang dahilan kung bakit niya ito binanggit ay upang maiwasan ang pagdududa. Mr. Aguilar, walang pamamaraan sa hagdanan patungo sa langit, kaya paano mo ito maibibigay sa kanila? Naguguluhan na tanong ni Edward Green. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, natural akong may solusyon. Sa panahong ito, tahimik si Sofia Carrillo, gamit ang kanyang telepono para magpadala ng text message. Lord Pavilion Master, si Master Aguilar ay tinambangan. May darating para patayin siya bukas. Mangyaring magmadali at iligtas siya. Kabanata 430. Matapos ipadala ang mensahe, hindi nakatanggap ng anumang tugon si Sofia Carrillo. Hindi kalabisan na sabihin na ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahe si Sofia sa Pavilion Master. Dahil ang imahe ng Pavilion Master sa isipan ng mga tao ay masyadong malayo at malayo, kahit alam ang kanyang numero ng telepono, hindi sila nang ahas na makipag-ugnayan sa kanya. Ngayon, para sa kapakanan ni Bobby Aguilar, nagkaroon ng lakas ng loob si Sofia na ipadala ang mensahe. Si Bobby Aguilar ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Pagkabalik niya sa kanyang silid, hindi na siya makapaghintay na buksan ang Martial Arts Forum. Oo naman, isang video ng laban ni Bobby Aguilar ang lumabas sa Martial Arts Forum. Sa video, hindi ipinapakita ni Bobby Aguilar ang kanyang dating hindi magagapi na kilos. Sa halip, palagi siyang nag-urong. Hindi makayanan ng kahit tatlong Grandmaster ng 6th rank, mukhang nasugatan talaga si Bobby Aguilar. Ang ganitong uri ng hidden injury ay mahirap tanggalin. Kahit gumaling siya na may swerte, makakaapekto ito sa kanyang pundasyon. Mukhang matatapos na ang henyo ng isang henerasyon. Hindi mabilang na mga komento ang lumundag na parang tubig. Tahimik na isinara ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono. Nakahiga siya sa kama, nakaawang ang bibig na may bakas ng malamig na tawa. Sa isang liblib na lambak na malalim sa kabundukan ng Pyro. Sa isang ordinaryong bahay, nagpapahinga ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Guro, tila napinsala ni Bobby Aguilar ang kanyang dantian at nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Lumapit ang isang alagad sa matanda. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang sikat na Jackson Harris. May bakas ng pagkagulat at kahit isang dampi ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Jackson Harris. Such a genius falls like this. Sayang talaga. Napabuntong hininga si Jackson Harris. Nagpatuloy ang alagad, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, maraming mga henyo. Gayunpaman, pagkatapos na makilala ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, pinili nilang protektahan ang kanilang sarili ng matalino. Ngunit itong si Bobby Aguilar ay hindi alam kung paano pipigilan ang kanyang sarili, paulit-ulit na pinupukaw ang mga maharlikang pamilya. Hindi naman nakakagulat na nahulog siya. Sumulyap si Jackson Harris sa kanyang disipulo at bumantong hininga, ito ay dahil ang bawat isa ay pinipiling kumilos ng matalino upang protektahan ang kanilang sarili na nagpapahintulot sa mga maharlikang pamilya na maging mas makapangyarihan.
Ang pagmamalaki at gulugod na taglay ni Bobby Aguilar ay kung ano ang kulang sa ating kasalukuyang lipunan. Nang marinig ito, nagulat ang alagad. Hindi niya akalain na sobrang pahalagahan ng kanyang amo si Bobby Aguilar. Guro, may isang taong nagngangalang Edward Green sa tabi ni Bobby Aguilar na nagsasabing siya ay iyong disipulo. Nagpatuloy ang alagad. Gusto mo bang babalaan ko siya? Gayunpaman, ikinaway ni Jackson Harris ang kanyang kamay at sinabing, nagsisisi ako na hindi ko siya matulungan ng personal. Marahil ay isang magandang bagay ang pagtulong sa kanya nang hindi sinasadya. Nataranta agad ang alagad. Kumunot ang noo niya at sinabing, Guro, hindi kayo magkakilala ni Bobby Aguilar. Bakit mo siya pinapahalagahan? Natahimik sandali si Jackson Harris. Pagkatapos ay kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, gaya ng sinabi ko, si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng isang bagay na kailangan ng ating lipunan. Sa tuwing nakakakita ako ng balita tungkol sa kanya, nahihiya ako sa sarili kong pag-iisa. Ibinuka ng disipulo ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay ngunit naputol ito ng isang kaway ng kamay ni Jackson Harris. Ang balitang si Bobby Aguilar ay natalo ng 3 sixth-ranked Grandmasters ay nagdulot ng isang kaguluhan. Hindi napigilan ni Dexter Blair na matawa dito. Agad niyang tinawagan si Bobby Aguilar at nginisyon, Bobby Aguilar, nabalitaan ko na nagkaroon ka ng malubhang pinsala sa iyong dantian at hindi ka na makakapag-practice ng martial arts, tama ba? Natahimik sandali si Bobby Aguilar at sinabing, ano sa iyo? Ngumisi si Dexter Blair, wala talaga itong kinalaman sa akin. Mukhang 3 buwan na tayong hindi magkikita. Iyon ay nananatiling makikita. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkalipas ng 3 buwan, lalabas ako sa pamilya Blair sa oras. Ha. Humagalpak ng tawa si Dexter Blair sa kabilang dulo ng telepono. Mamamatay ka na ba? Ang matapakan ko sa harap ng babaeng mahal mo. Gusto ko talagang makita itong nakakatawang eksena. Ngumisi si Dexter Blair. Hindi na nag-aksaya pa si Bobby Aguilar ng mga salita sa kanya at agad na ibinaba ang telepono. Capital City, Pamilya Taylor. Si Emily Taylor ay nakakulong sa panahong ito, at ang kapangyarihan sa paligid niya ay naubos. Nakabasa lang siya ng mga libro at nag-aalaga ng mga bulaklak araw-araw. Kasama niya ang isang alagang aso na nagngangalang Belle, at isang grupo ng mga katulong na responsable sa pag-aalaga sa kanya. Higit pa dyan, wala nang iba. Belle, gusto mo rin bang kumain? Sa hapagkainan, si Emily Taylor ay nagluto mismo ng isang mesa na puno ng mga pinggan. Nakapagtataka, lahat ng mga katulong ay kumakain sa iisang mesa, nasasarapan sa luto ng kamay ni Miss Taylor. Si Belle lang, na nakabuka ang bibig, ang mukhang umaasam. Tumawa si Emily Taylor at malumanay na binuhat si Belle, at sinabing, hindi pa rin namin ito matatapos, kaya bigyan ka namin ng bahagi. Sa sandaling ito, binuksan ang front gate ng pamilya Taylor. Hindi nagtagal, pumasok sa pinto si Killan Taylor, na nakabalot ng coat. Mukhang masarap ang pagkain. Malamig na sabi ni Killan Taylor. Nang marinig ang boses ni Killan Taylor, ang lahat ng mga katulong ay mabilis na tumayo mula sa mesa, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Sino ang nagpahintulot sa inyong lahat na umupo at kumain? Malamig na tiningnan ni Killan Taylor ang mga katulong at sinabi, Mr. Yan. Alam namin ang pagkakamali namin. Kinakabahang sabi ng mga tao. Malamig na sabi ni Killan Taylor, ano, hindi mo na masasabi ang sarili mong status. Tinabihan ko silang kumain ng sabay. Sabi ni Emily Taylor mula sa gilid. Napasulyap si Killan Taylor kay Emily Taylor at ngumuso, dahil lang sa pinapakain ka ni Miss Taylor, kumain ka na. Akala mo talaga tao ka. Sila ay mga tao pagkatapos ng lahat. Sabi ni Emily Taylor na may malungkot na ekspresyon. Mahusay na tiyuhin, kung patuloy mong minamaliit ang iba na tulad nito, balang araw, mamahalin ka rin ng iba. Humagalpak ng tawa si Killan Taylor, Emily, ang muwang mo talaga. Ayaw na ni Emily Taylor na makipag-ugnayan pa kay Killan Taylor, kaya tahasan niyang tinanong, ano ang problema? Hindi ako makakapunta kung walang mangyayari. Napangiti ng mahina si Killan Taylor.
Hanggat nagpapakita ka, tiyak na may kasamang masamang balita. Walang awa na sabi ni Emily Taylor. Hindi napigilan ni Keelan Taylor na matawa. Umupo siya sa tabi ni Emily Taylor, kinuha ang chopsticks, at nagsimulang kumain. Para kay Belle ang mangkok na iyon. Paalala ni Emily Taylor. Sino si Belle? Bahagyang kumunat ang noo ni Keelan Taylor. Agad na tinuro ni Emily Taylor ang aso sa tabi niya na masayang tumatahol. Nanlamig agad ang mukha ni Keelan Taylor. Itinapon niya ang mga chopstick at malamig na sinabi, "Tama ang hula mo, narito ako para sabihin sa iyo ang ilang masamang balita." Nasira ang dantiya ni Bobby Aguilar, at siya ay naging lumpo. "Huwag ka nang umasang kukunin ka pa niya." Malamig na sabi ni Keelan Taylor. "Imposible," sabi ni Emily Taylor nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Keelan Taylor. Walang pakialam na sinabi ni Keelan Taylor, "Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, kaya inihanda ko ang ebidensya para sa iyo." Pagkatapos nun, nilabas ni Keelan Taylor ang phone niya. Ipinakita sa screen ang eksena ng dakilang digmaan ni Bobby Aguilar sa tatlong Grandmaster at sa madugong kalangitan. Bilang karagdagan, binuksan ni Keelan Taylor ang Martial Arts Forum at ibinigay ito kay Emily Taylor. "Nakikita mo ba ngayon? O sa tingin mo kaya kung manipulahin ang buong Martial Arts Forum?" Nagsindi ng tabako si Keelan Taylor at walang pakialam na sinabi.